kapangyarihan, mahipo. Siyempre, kung ang kapangyarihan ng Diyos nasa kamay mo, pag inihipo mo sa tao, saan pa lang yung epekto? Kung hindi ka mahipo ng Diyos mo, hindi ka gagaling. Kaya sabi na po sa Santiago, doon sa aklat ng Santiago 1:15, yung kahalayan ng tao. Umpisahan natin na alam niyo yung kahalayan. Sa malalim at salita kasi yun eh. Salitaan natin ngayon yung kahiligan ng tao. Ano kahiligan ng tao? Halimbawa, mahilig ka sa alak. Ano sakit mo? Nagiging sakit mo. Baga at saka Okay. patay. Okay, pwede na rin. Pag tumakbo ka ng doktor, hindi naman pwedeng palitan yung baga mo, di ba? Bibigyan ka lang ng gamot. Pero yung sakit nandoon pa rin. Ibig sabihin ng inom yung gamot, pangpalunas lang yun para lang na hindi na yung baga mo. Kung alimbawa, napununan ng plema, para yung plema maalis. Pero yung damage, nandoon pa rin. Ang masaklap lang dito, yung magiging side effect. Kung sabongero ka, ano ang magiging sakit mo? Bulsa. Siguro hindi kayo mga sabongero ano. Kung naninigarilyo ka, ano magiging sakit mo? Baga pa rin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hindi ko nila na alisin sila sa sanlibutan. Ingatan mo sila mula sa masama. Kaso ang tagapag-ingat ng tao, dahil nga ang Diyos hindi naman natin nakikita, ayon sa sinasabi ng maraming tao, alam nyo kung ano magiging tagapag-ingat ng tao sana? Yung sinabi ni Haring Solomon, aklat ng Kawikaan 3, anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at mabuhay ka. Hindi ibig sabihin pala ang tao parang parang immortal ang dating. Maniwala kayo na mayroong mga ganong klaseng tao? Kahit hindi kumain maghapon, parang hindi nanghina. Meron kayong maniwala kayo na mayroong mga tao na umaabot ng edad ng 80 na o 100 na bukod balat na nga siya lang. Pero kung titignan sa salakat sa physical, parang binata dating. Meron ganun. Maniwalaan nyo dahil ayun yung pastor na magpatunay hanggang ngayon matibay pa. Kung ikukumpara natin siya sa 40 anyos, ngayon merong 40 anyos na wala ng baga. Ay, may baga naman pala. Ibig sabihin, mahina na baga. Tama? Mayroon na mga edad ngayon na halos 40 pa lang, pipilay-pilay na. Bakit? Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos hindi maibigay. Ano ba itong kaluwalhatian? Aklat ng Exodo 15:26. Sabi niya, kung yung didinggin, lubos, ng masikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano kasi yung tinig ng Panginoong Diyos natin? Ibig sabihin, ano yung gusto ng Diyos? Para na gawin ng kanyang mga anak. Hindi nyo rin po alam. Ang daya nyo, natandaan nyo na. Hindi nyo alam. Ayun no, kasabay 10 utos. Wala nga pala yung bandera no. 10 utos. 6 na araw, gagawa tao. Pero kapito, sabi ng 10 utos, sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na yan, huwag ka magtutongit. Araw na yan, huwag ka mangangapit bahay. Sa araw na yan, huwag ka magsasabo. Wala talaga lahat kasi, di ba sabi niya, sa araw na yan, huwag kang gagawa ng kahit na anong gawa. Kahit ang iyong alipin, maging yung baka at ang iyong asno. Wala. Bakit? Kasi makipag-usap ka sa ama mo. Pasensya na kasi dumating si kumpare. Parang literal na usapin na, hindi po maiwasan dahil binyag. Kaya napainom po, napasobra po yung inom ko ng alak. Hindi ko po na malay, nakatulog na po pala ako sa simento, kaya po yung baga ko ngayon, diferensyado. Meron po ako kayong ubo. Makapangyarihan yung Diyos, di ba? Yun ang kilala na sa Kanya. At tingin ninyo, hindi ka kaya gawan ng himala ng Diyos mo kung masunurin ka na. Gagawan ka ng himala. Yan ang sabi ni Dr. Lucas. Aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang itlog, bigyan ng alakdan o ng tinapay kaya, ang ibibigay ba to? Siyempre, kung kagalingan ang gusto mo, pagalingin ka ng Diyos. Dahil nilalang ka niya eh. Gagawang kanya ng himala kung masunurin kang anak. Kaya sabi niya, 6 na araw, gagawa ka. Lahat ng gawain mo, sige, gawin mo yan. Pero 7 araw, kukonsulta ka sa akin. Yan ang sabi ng Diyos. Pag-uusapan natin kung bakit nagkaroon ka ng problema sa buhay mo. Literal na to na pangungusap pa kasi panahon naman natin eh. Ibig sabihin, sa araw na yan,
ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Alam niyo po yung salitang Sabat sa Bisaya. Total, magkatunog lang din naman sa Tagalog eh. Alam niyo yung Sabat, usapan. Ang usapan na magaganap, hindi usapan ng tao, kundi usapan ng tao at ng Diyos. Hindi kagaya ngayon sa atin, pag araw ng Sabat, kadalasan na nagiging usapan tao lang. Maniwala kayo doon. Dahil yun ang sabi ni Haring David, ang kanilang mga Diyos mayroong bibig, ngunit hindi na nga magsasalita. Yan ang sabi ni Haring David, hindi ko sabi yun ha. Kaya nung lumitaw ang Panginoong Kristo, sabi niya, doon sa mga pananampalataya na sumpungan niya, na kinaawaan niya. Kasi lahat ng pananampalataya na inikot niya ng mga panahon niya, lahat yun pinagaling niya. Kaya nalungkot siya. Alam niyo sa itang nalungkot. Kaya yun ang deklarasyon ni Propeta Juan, di ba? Ganun na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Na ibigay o pinadala ang ating Panginoon Kristo. Hindi lang nung panahon nila, hanggang sa panahon natin ngayon, ipinadala pa rin ang Panginoon Kristo bilang isang banal na espiritu sa panahon natin na to. Ang tanong, sino kayang tumanggap sa espiritu ng Panginoon? Kaya sabi ng isang mangangaral, ang pangalan niya, si Apostol San Pablo sa aklat ng pangalawang Korinto 3:17, ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Espiritu Santo na, banal na Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay mayroong kalayaan. Nandiyan sa pangalawang Korinto 3:17. Tanong, nasaan kaya ang Espiritu ng Panginoon? Hindi nyo rin po alam. Pwedeng mapasa inyo. Dahil bakit kamo? Dahil yun ang umpisa natin pinag-aralan, di ba? Yung kaluwalhatian ng Panginoon Kristo, gusto niyang ibigay ngayon sa panahon natin. Bakit niya gustong ibigay? Para makatulong at para makilala ng tao yung pagiging tunay na Diyos. Yun ang pakilala niya dun sa aklat ng San Juan 17, di ba, dun sa dulo? Upang makilala kanila na isang Diyos o tunay na Diyos. Bakit na ganun mga wika na nakasaad sa Biblia, bagamat alam natin na ang Diyos nasa langit. Alam natin na ang Diyos na kapag tinawag mo siya, pakinggan ka. Alam natin na ang Diyos kapag nilingan mo siya, pagbigyan ka. Di ba yun ang alam natin? Pero sa makatotohanan, hindi pala ganun yung Diyos. Kaya sabi niya Panginoon Kristo, nung ininideklara niya yung mga pasya ng Diyos sa aklat ng Mateo 7:21, sabi niya, hindi ang lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karanang langit. Ibig sabihin, hindi raw ang bawat tao na dumadalangin, pakinggan ng Diyos. Bakit kaya hindi niya pinakikinggan lahat ng tao? Dahil doon sa 22, sabi niya, kundi yung gumaganap ng kaloob ng kanyang kalooban o ng kalooban ng kanyang ama na nasa langit. Ayun yung kalooban ng Diyos. Alam niyo yung kalooban ng Diyos? Yung sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Alam nyo, napakalaki ng pinagkaiba ng mga taong sumasamba sa espiritu at katotohanan. Napakaswerte pa ng tao na sumasamba at naniniwala sa Diyos na ang Diyos ay espiritu. Maniwala kayo at tanungin nyo kung ano yung pinagkaiba ng Espiritu Santo doon sa mga walang espiritu. Alam nyo po kung anong pinagkaiba? Ito si Apostol San Pablo nagpakilala, aklat ng Roma 8:26. Sabi niya, gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Bakit? Kasi advance yung Espiritu eh. Makikita niya kung anong mangyari sa'yo. Pag nakita niya na malapit ka ng madulas, tapiin ka niya, anak, huwag kang tatapak dyan, madulas ka. Parang ganun ang dating. Anak, huwag kang tatawid dyan, mabangga ka. Ganyan ang Espiritu Santo. Ganyan yung pagliligtas na ipinakilala ng Panginoon Kristo nung mga panahon na nangangaral siya. Kaya sabi niya sa aklat ng San Juan 4:22, sinasamba ng tao ang hindi nalalaman ng tao. Sa patuloy na sabi niya, sinasamba nyo ang hindi ninyo nalalaman. Bakit kamo? Yung mga unang pananampalataya, ano yung mga natutunan natin? Nalaman kaya natin na ang Diyos marunong magalit? O nalaman kaya natin na ang Diyos ay pumapatay? Nalaman kaya natin na ang Diyos bumubuhay? At nalaman din kaya natin na ang Diyos nagpapagaling? Nalaman kaya natin na ang Diyos ay dakilang manggagamot pala?
buwat sa pasimula. Hindi, di ba? Kasi hindi nahilagi sa atin yun eh. Alam lang natin, basta sumampalataya ka sa pangalan ng bugtong na anak, ligtas ka. E paano yung mga na-aksidente? E paano yung mga ginahasa? Ngayon natugis tuloy. Ngayon tinutugis na, huli na. Bakit hindi yun nalaman ng tao? Alam nyo kung sino tutukoy ko? Siguro alam nyo na yun. Oo. Nagsabi na siya na raw ang huling propeta. E paano yung dalawang kaluluwa na yun? Ayun o, nasa na yung dalawang batil. Maniwala kayo, mga banilang kaluluwa noon. Paano yung anak ng kapatid na Diyon ng taga-Tarlac? Maniwala kayo na arak ang inisyon na hinugot sa langit para sa panahon na to. Ngayon, nagpapasimula na. Anghel yun, naging tao. Kasi itong katawang lupa natin na to, galing lang to sa inang lupa. Kaya ayaw ng inang lupa, na panay tayo mura. Hindi na pala mura dyan. Wala. Buti naman. Oh. Ayaw ng inang lupa ng panay mura. Maniwala kayo ng mga panahon ni Moises. Yung mga taong gumawa ng gintong guya, kayong humikop sa mga tao. Alam nyo nung minsan, umakit sa amin sa sentro, sabi niya sa pastor, sabihin mo lang sa mga kapwa mo. Parang galit talaga, pero mo kapwa. Sabi ng pastor, hindi ko naman kapwa po yun eh. Nagtigilan nila ang panglalait sa laman ko. Alam nyo naman niya ito, sa lupa natin. Kung ayaw nilang ubusin ko silang lunukin. Iminostra niya, pagmasdan nyo nung panahon ni Moises. Nung sinabi ni Moises, yung naniniwala sa Diyos ko, sa kanan. Yung maniniwala kay Kore, sa kaliwa. Iba yung tao nahati, sino namatay? Nahati yung tao nun. May tumakbo sa kaliwa, may tumakbo sa kanan. Ano nangyari na nasa kaliwa? Umiyak yung lupa. Talagang hati yung lupang ganun. Pagkabiyak ng lupa, lahat ng nasa kaliwa, hinigop ng apoy. Parang shoot lang eh. Pagkahigop ng apoy, sabi nagsara yung lupa, wala man lang bakas. Ganun daw uli ang gagawin niya. Totally ngayon, nangyayari ngayon eh. Maniwala kayo? Pero hindi pa ang inang lupang gumagawa, no? Si Dolores pa lang. Hindi rin nyo rin siguro kilala yun, ano? Siya si Dolores, ang isa sa ika-4 na prinsipe na pinagkalooban ng Diyos na magbigay kapahamakan sa lupa. Bakit? Kasi alam nyo sa totoo lang, kung pagmamasdan natin ang sanlibutan na to, napakabigat na ng kasalanan. Napakaswerte natin, tayo mga binat na ng pananampalataya ang makatotohanan. Bakit napakabigat na ng kasalanan ng lupa? Punta tayo sa gawing mga Bisayas. Hindi naman lahat ng Bisaya, but doon tayo sa gawing Bisaya. Sa Bisayas, ang tradisyon nila, kapag ka isang anak, hindi nagpasuhito sa isang magulang, sino papatay? Yun, magulang mismo. Sa Bisaya, sa mga parteng kabundukan, dahil kabundukan ngayon, minsan sariling anak, sino nangangasawa? Magulang. Dahil sa kagutuman, sino kumakatay? Makasalanan talaga mundo, di ba? Okay. Banda naman tayo dito sa Luzon. Sa Luzon naman. Kasi tatlo naman, mamaya tayo sa Mindanao. Lahat yan, ha? Papakilala ko sa inyo para agree tayo sa lahat ng bagay kung bakit natin masasabi na ang Diyos nagagalit. Kailangan mamulat tayo dito sa mga parting to na hindi natin naipaliwanag ng ibang nangangaral. Ano ang kasalanan meron sa Luzon? Tsak, alam niyo po yun, taga-Luzon kayo. Pangangalo niya. Dito sa Luzon, okay, pasok muna tayo dito sa lugar namin. Sabi dito sa lugar namin, sa Bangkal to kapag nagsaing ka raw, huwag mong iiwanan yung sinaing mo sa labas. Kasi kapag nalingat ka, wala ka ng kanin, tangay pa pati kaldero mo. At kapag nalasing ka, wala ka ng kanin, wala ka ng kaldero, tangay pa pati asawa mo. Yan ang problema ng Bangkal. Bangkal pa lang yun ha. Kasi usod doon ang pangalo niya, usod ng kapit-kapit eh. O sa ibang lugar naman kaya. Ano kaya meron sa ibang lugar? Kapag nalingat ka, wala ka ng wallet, malamang wala ka pang ATM. Okay. Banda naman tayo dito sa lugar ninyo. Kapag hindi ka alerte dito, wala ka ng bangus, baka pati alimango mo, tangay pa. Diba? Ganyan ang problema ng mga tao. Totoo yun. Ganyan yan.
Alam nyo kung bakit namin nalalaman yan, hindi naman kami palatanong sa inyo. Kasi merong espiritu ng susumbong. Sinasabi ng banal na espiritu kung anong nangyayaring kaguluhan dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ang nausong ugali dito sa Luzon, minsan, kaya alam nyo sa inyo pag nakikita ko kayo nagkakasundo-sundo, tuwa-tuwa ang puso ko sa inyo. Bakit? Kasi meron ako mga nakikitang pamilya sa pamilya hindi magkasundo. Magkadugo sa laman, magkaisang apelyido, hindi nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Bakit? Ano dahilan? Kasi minsan dumarating yung pagkakataon, sariling kapatid nakawan. Minsan dumarating sa mga pagkakataon yung dahil sa mga pamanay ng magulang, nagpapatayan. Kaya mabuti sa inyo, buti yung relasyon nyo bilang magkakapatid. Kaya siguro napilit yun ng Diyos. Dahil medyo payapa kayo. Kaya dito sa lugar na to ninyo, ipakikita yung kaluwalhatian ng Diyos na naipasa sa Panginoon Kristo. Bilang panganay ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Pablo. At bilang naman tayo, kung gugustuhin natin. Alin po gusto nyo? Alin nyo, meron akong joke-joke. Gusto nyo bigay ko sa inyo. Joke-joke ko ang tatlong mga estudyante. Si Juan, si Pedro, saka si Kulas. Parang dyan, nagkakahan si Kulas. Hindi pangalan kita. Kulas na lang. Ah. Sabi ng teacher, nasa eskwelahan sila, sabi ng teacher, ikaw Kulas, anong gusto mong maging paglaki mo? Ano sabi niya? Doktor. Bakit? Para makatulong sa kapwa. Ikaw Pedro, ano gusto mo paglaki mo? Sabi naman ni Pedro, pulis. Bakit? Para makatulong, makahuli ng mga kriminal at makatulong sa kapwa. Tinanong ang Pangulit ni Juan. Ikaw Juan, ano gusto mo paglaki mo? Sabi naman ni Juan, kapwa. Bakit? Para hayahay ang buhay. Tayo naman tatanungin ko ngayon sa panahon natin, ano gusto ninyo? Maging kapwa o makatulong sa kapwa? Ito ngayon tanong, sa anong pamamaraan o paanong pamamaraan kayo makakatulong sa kapwa? Kasi kapag nagbigay kayo ng alimango, halimbawa may mga people kayo, bigay kayo ng alimango, mamihasa yun, umayat-mayating kayo, kawaway alimango nyo. Kapag hindi kayo nagbigay ng alimango, pangatlong hingin nila, ipamamalita sa kapitbahay, madamot kayo. Hindi, sa madalit sabi, para lang kayo palang gumawa ng kasisira nyo, tama? Kasi kasabihan ng mga tao, di ba? Gumawa ka ng sarili mong salamin ng sarili mong karapatan. Pag nanghingi ng bangos, siyempre, bigyan mo dahil unang hingi. Pangalawa, bigay ka pa rin dahil mabait ka eh. Pangatlo, makaramdam ka na ba? Panang uto na lang ito, nangmihasa ka na. Pang-apat, ipagkalat ka. Ito, madamot yan. Saka ka lang bibigyan niya kapag nautusan ka. Wala yung kusang loob. Nakatira na naman yung sarili mo. At tanong, paano ka makatutulong sa kapwa? Sabi ng Panginoon, yung kaluwalhatian, yun ang tatanggapin natin. Kagaya ng pagtanggap ng mga apostolis ng kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos sa Panginoon, na ipinasa niya sa kanyang mga apostolis. Aklat ng Gawa 2:17. Tumanggap sila ng Espiritu Santo. At mismo nung araw na yun, nanggamot sila. Hindi kayo maging espiritista. Kasi pag sinabi ng espiritista, parang ang pangit ng background, pag sinabi ng espiritista eh. Di ba kaya alam ng tao na ang espiritista ay lihim na tumutulong para manatiling kayapa ang mundo. Napakaswerte ng Luzon na to kung tutusin. Bakit nga mo? Kasi dito tayo inipon eh. Maniwala kayo nakahula itong Luzon na to. Sige, matatanda. Ano hula sa Luzon? Hula ng 2016. Maraming mga nanghulang propeta nagkita sa TV. Wala kayong hula? Siguro wala kayong hula. Ano yung big one? Kaya kailangan nalirto kayo, pagpira kayo. Saan kayo mahilig? Wala, mayroon na sa social media lahat yun. One big Ganon. one. Ibig sabihin, The big one. ibig sabihin, mamamatay lang kasi hindi nyo pa alam. One big. Kailangan, The big one yun. The big one pala. The big one nga. maraming mula dito sa Luzon. Oo. Kulang lang yun di. Bakit hindi matuloy-tuloy
One big Hindi nyo ba one. alam na unang-unang hinula yung China Laki kasi siya kaya magpapakawala ng nuclear bomb. Anong blower? Bomber. Kala ko sila joke. Totoo yun. Bakit? Ano kasi plano ng mga scientists? Sayang. Ayan. Ano plano nila? Bawasan ang tao. Yun! Hindi nyo rin po alam yun. Grabe naman kayo. Malulusaw na lang tayo. Tapos hindi nyo pa rin alam. Kailangan alerto tayo. Alam nyo yung TV tuloy. Alam nyo yung cellphone na yan, sabi ng Diyos. Sila daw din siya rin daw nagbigay ng karunungan sa mga tao para makagawa ng mga ganyang gadget na magiging advanced. Ang problema, yung advanced na gadget na pinaisip ng Diyos sa tao, hindi rin nagamit sa wasto. Walang pinagkaiba yan sa ginawa ng gobyerno. Ano ginawa ng gobyerno? Ibinatas nila. Magkaroon daw ang tao ng tinatawag na ano? Wala rin po kayong alam. No. Huwag kayong maiya kasi pag sinabi kasi yung sabat, usapan yun. Huwag kayong maniniwala dun sa mga, banggit na ako ha, huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabing pare o pastor na ang usapang Biblia talagang sagrado. Totoo sagrado yun para sa ating mga tao. Dahil ang usapang Biblia, usapang tao at Diyos. Kaya nga tinawag na sabat. Nakikipag-usap ang Diyos sa problema na meron sa tao. Kasi hindi alam ng tao kung paano bibigyan solusyon yung problema ng kapwa niya tao. Parang tayo, halimbawa, punta tayo sa pinakamababa. Kapag mayroon kang ubo, paano mo lunasan yan? Hindi ka bibigyan mo ang gamot. Konsulta ka muna sa doktor. Dok, meron po akong sakit. Pakonsulta ako sa'yo. Sabi ng doktor, sige, tumubo ka. Tumubo tao. Dok, ano po sakit ko? May ubo ka. Bili ka ng gamot para ubo. Kaya nga nagpapit. Tama? Ganun, di ba? Para, bili ka ng gamot para ubo. Pagka pumunta ka naman sa manghihilot, hindi sa manghihilot, doktor lang. Tatang, Manong, ano ba tawag sa manghihilot ngayon? Basta manghihilot na lang. Apo. Nagpagamot po ako. Tanungin agad naman nagamot. Ano sakit mo? Nadulas po yung paa ko eh. May pilay ka. Ganyan, di ba? Saan ka naman kasi nakakita ang manggagamot na nagtatanong sa pasyente? Pag manggagamot ka, kung talagang eksperto ka, tingin mo palang alam mo yung sakit ng tao. Ganun yung Diyos. Niwala kayo na ganun ng Diyos? Aklat, ng Jeremias, 17, 9. Sorry po. Isbala. O yan, pwede na rin yun. 17, 9, 10. Nakikita ng Diyos yung bawat galaw ng tao. Kita ng Diyos yung sakit na meron sa tao. Kaya hindi ka na magtanong. Ang itatanong mo na lang sa Diyos kung bakit ka lang ganito. Kaya sinagot ni Apostol Santiago. Dahil yan, saan tayo unang-una nagpabaya? Kaya po kayong nakalimutan. Nakatandaan. Alam niyo kung saan tayo unang-una nagpabaya? Buso. Hindi. Kapanampalataya. Anim na araw bigay sa atin. Okay. Ayun. Hindi naman yung sagot na yun. Alam nyo, kahit hindi dumating yung pananampalataya, kung talagang tunay tayo makadiyos. Nababasa natin yun sa bawat simbahan, di ba? 6 na araw nagawa ang tao. Sa 7 araw, magpabinyag ka ng anak mo. Inuman yun. Sa 7 araw, magpakasal kayo ng nobya nyo. Samantalang nakalagay dun, di ba? 6 na araw, gagawa tao. 7 para sa Diyos. Pero ngayon sa panahon natin, dahil sa tradisyon na tinatawag, o doon sa tinatawag na nakalakhan natin, kung kailan linggong araw, saka magbinitawan ng kasiyahan. Kasi ang linggo daw kuya, ano daw yun? Araw ng pahinga. Banding, family banding. Ngayon, di nung magiging kabanding dapat ng tao. Sinabi ng tao na yung pamilya ko, lagi mong kasama sa bahay yan eh. Araw-araw kayo nagbabanding yan. Maliban na nga lang, kung araw-araw kayo nagpupuntalan, hindi banding yun.
Ngayon, mag-bonding kayo ng linggong araw. Ang tawag ng plastic. Mag-bonding kayo ng araw. Pagdating ng Lunes, away. Pagdating ng Martes, away. Merkulis, away. Biyernes, away. Sabado, away. Tingnan ng linggo, bati-bati. Plastic ang tawag doon. Hindi. Hindi totoong bonding yun. O, maging ano tayo, tawag ko maging makatotoo tayo. Kaya sinabi na bonding ng family, totoo naman. Araw talaga yun ng kasiyahan. Bakit? Dahil magtipunta kayo ng ama mo. At itong ama mo, nasa kanyang mga kamay yung pag-asa mo sa buhay. Nasa kanyang mga kamay yung kagalingan mo. At nasa kanyang kamay yung magiging guided ng buhay mo sa loob ng isang linggo. English yun. Bakit kamo? Sa tingin mo sa Lunes, pag manaparami ka ng alak, at lalo mahilig malakas ka maghilig, o magpapakain muna pala kasi ang alak. Ito yung ano ng alak, di ba? Kasi ang bango mo, sobrang kain mo pala eh. Pag naparami ka ng kain, lalo mahilig ka sa baboy, tapos wala kang katabi may kasaygaan, nakatulog ka ng katihaya, malakas ka magilig, ano mangyari sa'yo? Pag inatake ka sa high blood, hindi, bangungot tawag mo na eh. Asompa sa kain, mo naman yung high blood mo eh. Pag inatake ka, alam nyo tawag namin dyan, na sinasabi ng doktor na comatose, lakbay kaluluwa lang. Sino kailangan mo? Siyempre yung ama mo. Ibabalik ng Diyos yung katawang, yung kaluluwa mo, doon sa katawang lupa mo. Ngayon, pag naibalik yun, may nabangungot. Wala na bangungot dahil meron kang ama na magiging guidance mo. Ikaw lasinggero ka, na hindi mo na kaya umuwi. Maniwala kayo, ito kwento to, kwentong makatotohanan, hindi kwentong garbero. Noong mga panahon na bago-bago pa lang ako sa ganitong gawain, ayaw ko pa sa ganitong gawain, maski manggamot, maski mangaral, maski magbasa ng Biblia, ayaw ko pa. Alam nyo kung saan ang hilig ko? Yung bangkal. Marami kasing chicks doon eh. Pagdating ng hapon, nakaligo na, pugi-pugi na, tatambay. Galit na galit yung pastor natin. Pastor natin. Galit na galit si ate kami. Madalas ako doon sa Lungus side, nila Kuya Jojo. Inom kami maghapon, magdamag. Alam niyo nangyari sa akin, na nakatandaan ko na lang. Nabangga ko sa poste, malapit sa resort. Ilapon ako doon. Nakita, bagong araro. Pero ito tanong, paano ako nakauwi sa sentro? Wala man lang buko, wala lang pilay. Pero yung bike ko nakita ko. Hanggang yung manibela, pati yung gulong, puro burak. Nakatulog na ako nun sa pagkalaglag ko nun. Yun na lang ang tandaan ko. Nung tinanong ko kay Lolo, paano ko lang ko? Sabi niya, gulo ko, patandaan yung bike mo. Sabi mo, nalaglag yung bike mo. Pero wala naman daw akong burak. Ano tanong mo? Mayroong isang nagpaturo hindi patungkol sa estudyante at relaxation naman. Mayroong isang estudyante, araw ng misyon. Tapat ng Merkulis pa ulit. Basta ganun. Araw ng misyon at araw din ng test nila. So, yun ang binigin siya. Kapag hindi niya to natinan itong test nila, malaglag siya. Bagsak siya. Pag hindi naman siya sumama sa misyon, magalit naman yung Diyos sa sinupaan niya para maging isang medium. Tinanong siya ngayon ng Banal na Espiritu, anak, nagkataon na ito ang magiging. Alin ang pagkakas? Nalisabi ng estudyante, okay lang, magbumagsak po ako. Nakahabol na lang. Masusunod na taon. Pagkalit, susunod na taon. Pag ganun talaga, kasi final ano nila yun eh. Final exam nila yun. Pag nalaglag ka, wala ka na. Next year ka na naman. Pero yun, ang hinahal niya talaga. Nanggap niya sarili niya ng buong buo. Hindi ko umasa siya na tulungan niyo po ako sana. Para hindi na ako. Kaya sabi, pagpilitin niya ako sabi, ganun ang ginawa niya. Bukal sa puso niya na malaglag siya kahit ano. Okay lang mag-share. Babawi siya. Dahil mas gusto niya na sumunod sa utos ng Banal na Espiritu. Bakit? Bakit siya nag-beson pa? Kasi pinagaling yung nanay. Ganun pa siya na maglingkod sa harapan ng Diyos. Mag-medium siya para makatanggap ng Banal na Espiritu. Dahil sa Banal na Espiritu, pag bumabasa ang kalupaan, lahat ng mga pasyente doon sa lugar ng Tarang pinagagaling. Nagkagamot siya. Kaya mission sila, mission. Kaloob din ang isang linggo. Nung umuwi na siya. Siyempre, punong-puno ng kagalakan, yung pagdating sa bahay na alala niya, hindi nga pala siya nakapasok.
Okay lang, masaya pa rin siya. Pero, ang espiritu, ito yung sa amin, hindi siya kanya-kanya kagalakan. Yung medyo, halos kumabot daw sa kalahati, malungkot. Pero yung mahigit kalahati, puno ng kagalakan. Alam niyo ang ginawa ng espiritu, yung pumasok sa pagkaroon, hinati siya ng tito. Napakatulog niya raw sa mga. Kung daw sa pagkakataon na nakita ng tito, kung gaano daw sa katalino. Siguro 1 to 100 na tanong niyo kung ilan ang ulam. Hindi na kumbaga, hindi na 100 yung ako. Isa. Gusto ko isa. Ako. Isa lang. Isang sagot lang ang hindi naging parang yung nakuha natin. Ganyan ang tubiruin nyo. 99 ang sagot. Samantalang yung mga kasabayan niya, ilan lang sila nakataka. Ganyan ang isip mawa ng isip. Kaya nga, okay, balik tayo sa palang natin kasi. Ang mga nila yun eh. Paano tayo makatutulong sa kasa? Pero isa dyan, mayain, ayaw ko mas matotoo. Kasi kung mapalo sa pisa, alam nyo kung paano. Alam nyo ang gusto nyo. Yung wala kang kagalak. Alam nyo wala kang kagalak sa buhay. Yan, yung mga identity niyan. Kasi yung mga anak kayo, malaki na. Kung naman, hindi na kayo nagtatrabaho, mga anak nyo, diba? Nagtrabaho tayo ngayon, ito kayo, hindi na kapatid. Para lang, sumbang natin. Tama? Bakit? Bakit ginugusto ng gusto nito? Mga edad na to. Gaano karami ang kasalanan natin mula nang isilang tayo sa bago ng mundo? Sobrang dami. Hindi naman tayo magbibilan eh. Maniwala kayo, hindi sa akin yung pagkapilaranan. Kasi may ganitong kapiliran ng tao. Kaya naman po kasi ako nakapasukan pa gawa po na wala po kami kakainin ng lunes. Maniwala kayo, kapilang ng kapit na yun. Sabi ng kapit na noon, kapag hindi ka nagtrabaho ng linggo, huwag ka nagkakaya. Kapag ka noon yun, nakilala ka naman noon. Sa bawat araw doon nakakain, kailangan nito. Bawat araw nakakain ka, araw-araw ka nila nagtrabaho. Katuwiran ngayon. Yun ang katuwiran niya. Pero sa katuwiran ng Diyos, iba. Bakit? Kasi merong katuwiran ng Diyos sa salitang Diyos sa lahat ng buhay mo. Pagpapala, pagsunod, ay alam niyo yung pagpapala niya yun. Kayo muna tanungin ko, bago ka ba dito? Ano ang gusto niyong pagpapala para ba lang ito? Malusog. Ano, magtanong man siya. Nasobra na nga sa lusog eh. Dapat ka naman kasi bigay mo, karunong man na lang. Kalusog, lalaki nyo na nga naman. Ano naman sa'yo? Nagtanong ka ng anong gusto. May sakit naman ako. Kaya palusog. Sakit sa balakang. Natawa talaga. Anong gusto nyo pagkapara sa Diyos? Alam nyo kung ako tatanungin, hindi lang. Makita ko yung landas, pupunta sa Diyos. Maniwala kayo na hindi landas na hindi atahak ng bawat reliyon, papunta sa Diyos. Yun! Yun ang tamang state, dapat. Kasi bakit? Dahil sinabi ng Panginoon yan, sa aklat ng Mateo, sa dulo ng sais. Ano yung sabi niya? Malusog ka na nga kasi. Hanapin muna ng tao ang karya ng Diyos. Ano kasi meron sa karya ng Diyos? Marami. Kaya nang Bala. Kapangyarihan. Ang ulatian. yung kapangyarihan, di malas kalutit kalawat, isa lang yun. Kaligtasan. Pag-apat, isa rin din yun. Ah, ang tira. Ang tira. Kapayapaan, yun. Yun. Wala. Nagbabasa. Alam nyo anong meron sa Basta karya ng pala Diyos? may mga sagot-sagot din Ang sila karya na share. meron sa Diyos, nandun sa aklat ng
Korinto 12:28. Yun ang meron sa kalamang Diyos. Basahin Doon natin. yung mga propeta. Ano gawain kasi ng propeta? Sa bawat pananampalataya nakapaloob sa kaharian ng Diyos, ang mata ng propeta nandiyan sa bawat sulok ng tao. Malalaman ng tao o malalaman ng isang propeta kung merong nagawang kamalian ang isang mundo. At malalaman ng isang propeta kung merong magiging aksidente o karma na mangyayari sa isang mundo. Hit sa lahat, kasi merong mga tao na talagang mahihain, hindi pala kibo at hindi pala daig. Malalaman ng isang propeta kung ano ang katulungan ng tao. Gawain ng isang propeta naging bantay sa kawan. Gaya ng ating Panginoon Kristo. Doon sa aklat ng San Juan 10. Siya, ayon sa inspirasyon niya, siya ang mabuting pastor. Handang ibigay mismo ang sarili niya. Paingatan lang yung mga mananampalataya. Ano? Nung mga panahon ng Panginoong Kristo, ilan yung nasa pudro niya? Nakapasok sa pananampalataya at pinakilala niya. Okay, ako na lang magkwento. Alam nyo, kung tutuusin, halos 12 lang na lalaki. Bukod lang doon sa mga nakikinig. Kasama sa mga birhen, hindi natin alam kung sila. Wala pa. Tsak ako doon, 12 ako sila yung pala alam ko. Parang gusto naman pala yung iba na nagsasabi na sila yung mga makadiyos din daw. Kasi ang lahing pinagmulan ng kalitang makadiyos, yung mga hinango sa Ehipto. Baka kasama pa mga kaluluwa natin doon. Maniwala kayo na nung panahon pang Moises, may mga kaluluwang lumitaw sa panahon na to. Maniwala kayo doon. Okay. Okay, tuloy yun. Maniwala kayo sa reincarnation. Hindi. Kasi kapag naniwala kayo na mayroong reincarnation, na ibig sabihin, naniniwala ka rin kayo ng tao, mayroong kaluluwa. Kasi mayroong mga pananampalatayang lumitaw ka sa panahon natin na hindi naniniwala sa kaluluwa. Kapag ka ang tao hindi naniniwala na mayroong kaluluwa ang tao, tiyak na hindi rin niya naniniwala. Kasi ang espiritu ng tao ay galing. Kung hindi siya maniniwala na mayroong espiritu o kaluluwang tao, isa lang ang ibig sabihin mo, hindi rin siya galing. Ang tanong, sabi niya ng pastor, saan siya lumitaw? Ano yung parang kaputi? Kailan yung sinaniwala dahil hindi pa nila alam. Wala nila alam. Ngayon, balik tayo doon sa atin. Kasi pag-usapan natin, panahon natin. Kasi panahon nila yun eh. Nung mga panahon ng Panginoon Kristo, ilan lang, maliban nung may pako na siya sa krus, at napatunayan na mismo ni Pilato at nabitawan yung salitang napatay natin ang anak ng Diyos. Doon palang dumami. Nung magbabaan ng Espiritu Santo sa mga apostolis, doon palang dumami membro. Bakit? Kasi nung mga panahon na yun, maraming mga pilay din. Maniwala kayo doon? Maraming may mga sakit sa baga. Maniwala kayo na may mga ganong klaseng sakit na noong paman. Bukod doon sa mga salot na pinadala ng Diyos, noong ihanguin ni Moises yung mga tao sa Ehipto, na pinadala niya ng salot ng Ehipto para si Paraon matinag. Kaya yung mga sakit ng tao ngayon, siya rin yung sakit noon. Andun sa aklat ng Mateo 4:23, sari-saring sakit. At sa kasama na rin doon yung sari-saring problema na mayroon sa tao. Kayo, ano problema nyo? Ano sakit nyo? Walang pera. Ano problema nyo? Sakit sa bulsa. Ano sakit ng tao ngayon? Marami, di ba? Sari-sari nga eh. Kaya, yung sari-saring sakit na yan, ano magiging lunas dyan? Ibanghelyo lang. Gagawin yan. Kung ang tao tatalima sa Ebanghelyo. Kaso nga lang, problema, malaki rin. Sa inyo, mamulat kayo. Paano yung iba? Alam nyo kung bakit ko nasabing malaking problema? Kasi meron mga pananampalataya ngayon sa panahon natin na nanindigan na talaga. Nang sabi nila, basta't sumampalataya ka lang daw sa pangalan ng Panginoong Kristong taga Nazaret, ligtas ka. Kasi yun daw ang nasa kasulatan.
Tama, di ba ganyan ang tao? Mayroon naman tao nagsasabi rin na kahit daw hindi sila palasamba, hindi naman sila nakalilimot sa Diyos. Di ba mayroon ganyang tao may magsalita? Ito naman ang tanong ko. Kung ang tao hindi nakalilimot sa Diyos, ang Diyos kaya lumilimot sa tao? Tignan natin ang kasulatan. Kasulatan pagpapagalan natin kasi salita niya to eh. Dito natin alamin sa banal na kasulatan, sa salita niya. Kasi kung tayo lang magkukuro-kuro, baka pare-paro tayong hindi tumama. Kaya yung kasulatan ang pasagutin natin. Yung sabi ni Soriano, di ba? Tignan natin ang aklat ng kawikaan. Sabi niya sa aklat ng kawikaan, aklat ng kawikaan 1:26. Sabi niya ganito, sabi ng tao, diba, ang Diyos hindi lumilimot sa tao. Dito na muna sa 26. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Alam niyo yung kasakunaan. Problema na muna sa tao. Yung mga problema ng tao. Kasi dadaing ang tao sa Diyos eh. Tama? Kasi alam ng tao, hindi ang Diyos lumilimot sa tao. Diba yun yung sagot ko kanina naman. Sabi niya, ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Tuloy pa natin. Pagka. Ako'y manunuya. Alam niyo yung manunuya? Kayo po kasi magkakilala kayo sa akin eh. Kaya salita kasing manunuya, malalim to eh. Yung sasabihin niyan, buti nga sa'yo. Ayun. Kumbaga sa Bisaya, sabi ng nanay Iting, merese, gigabaan ka karno. Tagalogin niyo yun. Buti nga, nakarma ka. Parang ganun ang dating. Pwede pa rin basahin sa 23 pa. Manunuya. Pagka ang inyong takot ay dumarating at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, Tatawag tatawag sila sila sa sa akin. ngunit Ano sabi hindi niya? ako sasagot. Paano yun? Ngayon, paano yung paniniwala na ang Diyos ay hindi lumilimot sa tao? Samantalang siya na mismo nagsabi, tatawag sila sa akin. Ngunit Ngunit, hindi ako sasagot. Bakit? Bakit hindi siya sasagot? Ano dahilan? Sabi niyang propeta Isaias, ganito naman. Lahat ng Isaias 29 ay ganito ang deklarasyon naman ng Diyos. Sa bibig ni propeta Isaias. 24. Sabi niya, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig sa Diyos. Sabi niya, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ayun pala dahilan na kapag pala ang tao naging masama at tumawag sa Diyos, ang sagot lang ng Diyos, tatawag sila sa akin. Bakit? Bakit parang unfair naman ano? Bakit gano'n? Kasi hindi naman alam ng tao pagkakasala eh. Ganyan ang tao minsan mag-isip. Alam niyo kung sino mga tao ganyan mag-isip? Yung mga tao na gustong lumusot. Alam niyo sagot ng Diyos? Andun ulit sa aklat ng Kawikaan 1:22. Ako'y tumawag at kayo tumanggi. Anong ginawang unang pantawag ng Diyos? Basahan Hindi ko naman yan. ko alam. Ayun, nasa mga simbahan, nasa mga kapilya, nakalagay yung 10 utos. Yan ang unang-unang pagtawag ng Diyos. Aking iniunat ang aking kamay. Unat talaga 10 utos, di ba? Kitang-kita natin. Walang makinig. Ano yung salitang walang nakinig? Inababasa naman kasi nga naman ng tao, huwag kang mangalunya. Eh kaso maganda si kapitbahay. Maganda si kumare. Ay, maganda si bakla yun ano. Pogi si kumpare. Yan naging problema. Bawal magnakaw. Eh lumipad lang naman po yung manak ng kapitbahay. Hindi ko
ko, ninakaw yun. Ilipat sa puta sa bakuran ko. Samantalang sabi ng kasulatan, isa uli mo. Huwag mong aangkinin ang pag-aari ng iyong kapwa. Hindi naman po, nabutas lang yung pispan nila, nakalusot yung isa sa pispan ko. Naginaik na. Kaya sabi niya, unat ang kanyang karunungan. Unat ang kamay ng Diyos na nasa harapan mismo ng mga kapilya, nasa mga sambahan, pero hindi raw pinakilya ng tao. Kaya sabi niya, tatawag sila sa akin. Totoo naman nangyayari talaga yun eh. Pero napakaswerte ng mga tao na mayroong kabanalan pa rin sa puso. Kaya kapag tumawag yan, kahit hindi pa nila nasuntungan ng Diyos, magre-rescue ang Diyos. Kaso lang, magkaroon din yan ng kamali. Parang kayo, sa bawat tingin nyo sa Diyos, sa bawat tawag nyo, dinidinig nyo sa Diyos. Yan. Bakit? Kasi may kabanalan na kayo sa puso eh. May takot kayo sa Kanya eh. Kaya tumawag kayo ng Diyos. Tama sa inyo. Para gawin kayo mga tunay na magna. Tanggap nyo kaya siya bilang Ama. Maganda, sana. Alam nyo kung bakit? Bakit ko nasabing maganda kung tatanggapin nyo siya bilang isang Ama? Huwag may sana na yun sa amin tututunan. Kasi mayroong... Dito rin yung kaya sa puso. Kaya, alam nyo kung bakit ko sinabi na sana tanggapin talaga ng tao siya, tanggapin nyo talaga siya. Kasi kung ang ama mo mayaman, ikaw bilang isang anak, ano ka? Mayaman din. Bakit ang ama mahirap? Tawag ng madamot. Madamot yung ama. Hindi ama yun, ang tawag doon. Amang ano? Amang kasarili. Samantalang sabi ng mga Kristo doon sa panalangin niya sa aklat ng San Juan 17. Ano sabi niya doon? Ama sa akin. Nakilala niya na yung Diyos. Ama talaga sa kanya. Ama sa akin at ako'y sa iyo. Kaya ang tawag sa kanya, Ikaw ganun na lamang ang pagpinta ng Diyos na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak. Kung anong pag-aari ng Diyos, naging pag-aari niya. Kung anong meron sa Diyos, naging ganun sa kanya. Kung anong pinano ng Diyos buhat sa pasimula, nilalangin ng tao, ayaw sa wangit at ayaw sa larawan niya, naging ganun ang Panginoong Kristo. Kaya kung anong meron sa Diyos, nakalawalatian, napunta rin sa Panginoong Kristo. Yun ang tawag na Ama. Naging isang tunay kang Ama. Kaya o sa iyong mga anak. Dahil ngayon sa panahon natin, ito nila yung paborito, walang palagi. Ay dala nyo na si Kuno. Kasi sakit sa ulo yan. Iwan nyo na si Min, yung mabait na. Isang lolo lang pa. Ano nga na kayo nagpapanapasok Kristo? Sino sa mga alaga ng pilosopo? Sino matigas ang ulo? Sino matapang? Pero naging Panginoon siya. Sabi, naging panganin siya doon sa mga nakakabata niya kapatid. Kahit magugulo. Para sa panahon natin ngayon, hindi dito batel. Hindi dito mahilig sa alak. Hindi dito palang biro. Hindi matakaw sa pagka. Hindi namin maging malusog. Pero ang ginawa ng pastor sa atin, pantay-pantay ang pagtingin niya. Kapag nagkamali ka, kagalitan ka. Hindi na kampiyan. Ganun yung pastor. Naging pastor siya talaga sa lahat. Eh huwag mong isipin na ang pastor namin hindi. Akala nyo lang yun. May pag kami nga lang dalawa, sa nakatakot na sermon. Maging mo araw-araw. Ganun yung pastor. Walang pinipili yun. Dahil ang pastor natin nakakikita. At bukod sa nakakikita siya, nakaririnig. At bukod sa nakaririnig siya, merong minsan ibinibigay ng Diyos sa kanya para sa mga kagaya natin na umaalit at inuutusan niya. Eh wala siyang sinikilala o sinikilala. Siya na rin mismo nagsabi na hindi siya nagtitiwala kanino mang tao. Bakit? Kasi pinalaki siya ng Kristo. Wala niya na sa Diyos. Kasi kapag nagtiwala siya kay ilang katao, maging paborito niya yun. Ay walang pinabuborito ang Diyos. Walang pinabuborito ang Panginoon. Hindi ng mga banal na Espiritu. Ang tayong paborito lang nila ay yung gumaganap. Sabi ng Panginoon Kristo sa aklat ng Mateo 7:28, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Bakit na paborito? Eh, siyempre, yun ang tagal ng pangalan eh.
Kaya bawat tawag no, Panginoon, kailangan ko po ng kapangyarihan para sa mga pilay. Ibigay ng Diyos. Alam naman, ay ibigay ng Panginoon. Alam nga, ibigay doon sa tamad. Yung tamad, papuntahin na lang po dito, Panginoon, yung pilay. Nakatagal po mag-inisyo. Pilay na nga, makapunta pa ba dyan? Papuntahin na lang po dito, may sakit sa baga. Hinihingan na nga, makapunta pa dyan. Kaya ibigay ng Panginoon o doon sa matitipan. O ganyan din yung pastor. Ganyan ang Diyos. Kaya sabi ko nga, kagaya na nga sinabi ko sa inyo kanina, sana tanggapin natin siya. Kung pag tinanggap natin siya, may kaloob. Panginoon, kaya takindang Diyos na buhay, Ama ng mga Espiritu. Hindi po ba maging anak na lang po ako katulanan ng Panginoon? Nakatatakot ang Diyos. Ang tamad mo. Ilan ang utang mo? Gagamutin mo lang kapitbahay mo. Ayaw mo. Aralan mo lang kapitbahay mo. Ayaw mo. Siguro may lahi kang Juan. Kapwa na lang. Parayahay ang buhay. Paano mo ngayong masasabi na naganap mo yung salitang inibig mo yung kapwa na gaya ng isa? Yan, napagulay-gulay nito pa kung bakit sinasabi yung salitang sana nga. Kasi nung kami, yung mag-unang nakaruan, nung tinanggap namin na mag-alitin kami ng Diyos, tumanggap din kami ng responsibilidad. Kayo, meron din kayo nun eh. Maniwala kayo doon. Aklat ng Deuteronomio 4G. Ano yung nakalagay doon? Yung araw na ikaw ay tumayo, ang nandako na mayroong Espiritu Santong nagsalita. Lalo na't nangako ka na maglingkod ka na sa harapan ng Diyos. Panyanda ko na yun, nalalaan natin. Yung araw na ikaw ay tumayo, anong nakalagay ko sa Pablo? Ang sabihin ng Diyos, Pagpisanin ni sabihin ng Diyos, maglilingkod na ba kayo? Ano sagot natin? Sabi niyo po, ito talaga yun, para sa mga memorya ka po, na alam na lang sa mga dito. Sabihin ng Diyos, kapagpisanin mo sa akin ang bayan. Bakit? Parang kayo, pinapalamang tayo, di ba? At aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita. Bakit kailangan iparinig ng Diyos yung salita niya sa tao? Upang ang tao ay mag-aral na matakot sa akin. Ibig sabihin pala, takot. Ang tao walang takot sa Diyos. Totoo kaya yun? totoo. O ba nananakot? Apura ko nun sa sinabi ninyo totoo. Bakit? Kasi kung tunay na ang tao meron takot sa Diyos, balik na naman ako doon. Aking inuunat ang aking kamay. Sabi din ng Diyos. Ano yung kamay niyang nakaunat? Hindi 10 kautusan. Totoo ba? Hindi nga natakot ang tao sa Diyos. Kaya ganoon na lang pa rin panawagan niya ng mga panahon ni Nunong Moises. Ganoon lang panawagan niya. Aking inuuntang aking kamay. Sabi niya, upang ang tao ay mag-aral sa akin na matakot sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin walang katapusan. Walang katapusan na susunod ng tao sa harapan ng Diyos. Bakit kasi kailangan sumunod ng tao sa harapan ng Diyos? Para may protection ka. Para hindi ka maligaw. At higit sa lahat, kung sakasakaling dumating yung paghiwalay ng katawan at kaluluwa mo, mayroon kang kasiguraduhan na pupuntahan yung kaluluwa mo. Maniwala kayo na hindi lahat ng namamatay na binabantasan na pupunta ng langit. O baka naman ang paniwala natin na pag namatay na, wala ng problema. Sabi, di ba? Pag namatay ka, wala ng problema. Masaya na. Ang katawan mo, katawan mo maiiwan, ilubog sa lupa, yung kaluluwa ka ng akit ng langit. Diba, ganun naman ang palagi sinasabi sa atin ng una, hindi tayo naging palabasan ng Biblia. Maniwala kayo na hindi lahat ng kaluluwa nakakit ng langit. Baka ngayon pala, pero maniwala. Bakit? May mga palatandaan naman tayo, di ba? Kasi pag tinawat kayo, nakikilala namin. Yung mga kamag-anak nyo, yung mga lolo nyo na hindi namin nakilala, yung mga lola nyo na hindi namin nadatnan. Bakit pag nag-mostra kami ng mga mukha, ang sasabi na na, lolo ko yun na, matagal lang patay yan. Kung matagal lang patay, dapat nasa langit kayo. E bakit nasa lupa pa? Ano ibig sabihin? Hindi na, yes, sabi. O, dapat ba yung sinabi ng Panginoon?
Hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kalanang langit, kundi yung gumaganap lang ng kalooban. Ano kasi ang kalooban talaga ng Diyos? Una yung 10 kautusan na ipinakilala ng Panginoon at pinalawig ng mga apostol. Pero may dalawang utos na ibinigay ang Panginoon. Ano yung dalawang utos? Bigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, ng buong pagkatao mo at ng buong lakas mo. Pag sinabing buo talaga, huwag ka nang magliliban pag araw ng Sabat. At araw ng pag-umusap sa kanya, huwag kang magliliban. Bakit? Kasi may pag-ibig ka eh. Hanggang sa magganap na maging isa ka na rin sa magiging kanyang hinap na mauutusan. Kasi, siyempre, ano naman ang bata, di ba? Pag maliit pa, hindi ka mautusan. Napalakihin mo na yan. Napalakihin yan na nakabalot sa turo ng magulang. Sinadong lalaki. At kapag medyo malaki na yan, medyo mapagkatiwalaan ng bagya, saka mo na utusan yan. Nakuha mo nga ang kutsara. Siyempre, ano yun ang kutsara? Pinakilala mo. Ganyan din yung Diyos. Papasimula tayo sa pananampalataya, makikinig, para unti-unti natin mabago ang mga sarili natin, ang mga pagkatao natin, at kapag nabago yung mga pagkatao natin, saka tayo iaharap ng Diyos doon sa mga tao na naging kaugali natin. Bakit? Dahil tayo yung mostra at linano ng Diyos buhat sa pasinta. Kung magiging ganun tayo, nasanay maging ganun. Ang plano ng Diyos, ang nais ng Diyos, yung lalangin ng tao ayon sa larawan at kawangis ng Diyos. Na pinatunayan ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. Maging ganun din tayo. Bilang ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat na sinasabi ng sangkatawan, kailangan mapabitaw din yung mga biyaya sa mga kamay. Para matupad natin yung salitang, higin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Para mag-ibig natin ng Diyos at may pakilala natin yung kaluwalhatian ng Diyos at may pakilala natin yung kanyang tunay na pag-ibig. Dahil bakit? Bakit kinakailangan natin gawin yun? Diyos sa lugar nyo. Kasi maraming nabiyag sa lugar nyo eh. Biyag ng pananampalataya. Maniwala kayo na hindi lahat ng pananampalataya mabuhay natin. Maniwala kayo doon. Ibiyagin naman natin. Kung sila nabiyag, kagaya ng pagkabiyag natin noon, na tumanda tayo, lumaki tayo sa isang tamo ng mundo, na hindi natin halos alam yung buong kapasyan ng Diyos, yung mga nalalaman natin ngayon sa panahon na to, yun naman ang ipagkakalob natin sa tao. Para maging anak tayo ng Diyos. Ayaw pa kaya natin noon, yung dating halimbawa, parang ganito ang tema. Dating pasyente tayo, bukas makalawa, tayo na yung manggagamot. Parang imposible na, no? Pero paniwalaan natin, walang imposible Diyos. Bakit? Bakit yung mga malulusog na yan, ano namin yan una? Pasyente. Na yan. Ngayon, malusog na. Dati, ano pa lang to, palito. Pero ito talaga malusog na to talaga ng isa. Pero ngayon, kita mo, naghabol. Hindi siguro, kaya naghabol. Ngayon, para na silang palito, ay palito. Para na makandram. Ngayon, mga manggagamot na, mga misyonera. Dati, napakaganda ng Sabado, yung bahay niyan, maraming kulay kasi mayaman. Ngayon, mayaman pa rin yan. Saan? Sa karunungan at sa biyayang panggamot. Yan ang ipinalit sa buhay niya. Dahil nang makilala niya ang panampalatayang buhay at tunay. Yung original na panampalataya na itinuro ng Panginoon Kristo na kinakailangan ng tao sa palatayana ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yun naman ang itatayo rin natin dito sa lugar nyo. Gusto nyo yun? Kaya nyo sumagot o ayaw nyo Yung paggamot kayo ng paggamot. Malusta yung pera nyo, malusta din yung katawan nyo. Ulitin ko, kapag matataas na tableta na, mataas na rin yung miligram na maiiwan sa loob ng katawan natin. Malakas na rin yung epekto nun. Hindi kagaya ng mga panahon ng mga ninuno natin. Hindi sila nangailangan ng mga tableta o ng mga kimikal sa kaloob ng katawan. Anong kailangan nila? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makagagawa ng himala. Dahil kung sa tao mayroong imposible, sa Diyos, lahat imposible. Okay? Magandang hapon. Asa natin sa kanila.
Papayin natin si Jay Karanaya. Kailangan natin makuha